tingin ko po, no, makakapag-start tayo ng maayos na breeding, quail breeding and propagation, no? Hindi na po siguro sa mga ito, no? Kasi ang baba po ng percentage o ng viability or fertility ng itlog po nila dahil yun nga, we found out na kakunti yung lalaki. Almost 5, ilan ba? 5%, no? Nakakalungkot, no? Ang usapan namin noon is 30 na lalaki, 70 na babae, pero yun hindi nangyari po, no? Hindi nangyari. Pero okay lang yun, no? At mabait naman si Kagawad, Sandy. Siguro nalito lang siya kasi kapag RTL, RTB po ang pugo, mahirap na po malaman kung saan ang lalaki at babae. Unlike po kapag day old sila, day old to 1 week, ayan, no? Yung mga dark colored po dyan is mga lalaki po, no? Yung mga light color, dyan po yung mga babae. Ayan. Ayan sila, oh. No? So, dito po tayo makakapag-start ng maayos na breeding, no? Dito po sa mga papisa natin to. So, meron tayong 12 hens and 12 roosters, no? 12 hens and 12 roosters po. So, mabilis na lang po to kasi 30 to 35 days, no? After nilang mapisa o lumabas sa shell nila, mangingitlog na rin po to. Mangingitlog na rin. Kaya, yun, masaya ako na, nalalagay natin dito yung camera sa loob. Yan. Oh. Yan, huwag sanang tumumba. Masaya po tayo, no? Yan, okay na. Yan. Masaya po tayo at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagparami, no, ng quail. Okay? So ito po mga to ay galing na po dyan sa mga breeders natin. Nagtataka naman ako, paano nangyari yun, no? Promise po, wala po kung inilagay na ibang itlog dyan, kundi yung mga itlog ng ating mga breeders. Ayan, no? Siguro matindi lang yung pagkakataon, no? Na may napisan 25 lahat po to, namatay po yung isa na lalaki, no? So ayan, nakakatuwa, no? At meron na tayo. Alright? So ang plano ko, itong mga to ililipat ko na po, no? Doon sa doon, no? Lipat na natin tong mga to. Ayan sila, oh. Uy, may itlog. Kunin ko na yan. Pera. Itong mga to, plan ko po ilipat na tong mga to doon sa growing pen natin. Ayan sila, no? Para dito po yung mga breeders natin, no? Yun yung mga sisiw. Lalagay po natin dito. Okay? So ganun po ang plan natin. So ito mga to, mahirapan na po tayo nito na ma-identify talaga lalaki sa babae, no? At mabuti na lang kamo nakapagpapisa tayo. Kung hindi po, wala, alanganin tayo, men. No? Alanganin po talaga tayo. No? Buti na lang nakapagpapisa at nakakuha pa tayo ng mga specimen, no? Galing po sa kanila. So imagine 95 yung nakaraan na itlog. So may possibility na 5% or lower yung mga tandang natin dito. Meron po diyan, may tandang po. Kasi po ang tunog po ng tandang is parang tumitilaok sila. Meron po ako dyan. Meron dyan talaga. No? 2, 3. Meron po talaga dyan. Tapos yung parang humuhuni ng tweet. Gumaganon. Ano po yun? Akin na yung itlog. Babae po yun. Babae. No? So yun, sabi ko nga, dito tayo makakapag-start. Yan, dito. Marireset natin ang ating mga breeders. Yan, dito po sila, no? So hahatiin po natin 'to, no? So mangyayari is tatlong inahin yung scratch pen natin, tapos tingnan natin kung kaya 2 lalaki. Yan. Para maganda po yung fertility. Mas maganda nga kung 3:3 na lang no? Titingnan po natin, mas maganda po siguro kung 3 sa 3, 3 babae sa 3 lalaki para talagang fertile yung mga makukuha nating itlog. And then dito po sa 24 pieces na to,
ito po ang bubuhay ng flock natin, no? Ng tawag dito, livestock natin pagdating sa quail farming po, no? Kung noon po ang bumuhay po sa flock natin is 15 na sisiw ng Rhode Island, no? Hindi ako nagkakamali. Tapos parang 4 yata yung lalaki na lumabas doon. Ang ginawa ko, pinalit ko po yung 4 na lalaki, no? Para ma-prevent ko yung inbreeding, no? Para ma-prevent ko yung inbreeding. Yan, may 9 pa tayo rito. Ayan o natira, no? At yung gagawin natin, no? 3 sa 3 para talagang fertile na fertile yung makukuha natin. So maa-abuse natin sila ng 8 to 12 months, no? So sa kada 5 araw, may possibility na 50 pieces na itlog ang makukolekta natin diyan sa kanila. No? So malapit na lang rin 'to, ilang days na lang mangingitlog na rin 'to, no? Yan, may ganun po, no? So mga 50 pieces sa 5 araw ang average, no? 45 to 55 eggs, no? Sa loob ng 5 araw. Yan po ang ating nakikita. So ang gagawin ko po, no? Bubuhayin na naman natin yung mga incubator natin, no? Talagang tawag rito. Bubuhayin po natin 'yan, no? Hindi ako papayag na hindi ko mapaparami to, no? Lalo ang ganda po ng benta ng quail eggs, no? Basta yun nga, makontrol nyo lang yung dami, makontrol nyo lang yung production nyo, makontrol nyo lang yung production percentage or rate ninyo sa demand sa inyo, no? Kasi ngayon pa lang medyo nagkakaubusan na ng quail eggs po sa akin, no? Yes po sa akin. Sa mga kamag-anak, kakilala, tsaka kasamahan ko pa lang, ubos na to, no? At saka dito, sa mga kapitbahay po rito, pag kumuha yung si ate, yung may tindahan po dyan, naku, ubos agad to, panigurado, no? So, meron rin tayong susupplyan ng quail eggs, no? Ayan, kasamahan ko po, no? At may pwesto sila, no? May pwesto sila. So may bibigay po natin na mas mababa ang quail eggs po natin. Siguro 150 isa, no? 150 isa para hindi naman tayo lugi, no? At sa patuka pa lang magastos na po itong mga to, no? Kaya ipapa 150 isa natin, basta't marami silang kukunin. Yun po, no? Basta't maraming kukunin. Kasi kung paunti-unti, pa 50, 100, 150, lugi tayo doon, no? Malulugi tayo, boy. Right? So, ito mga to, magiging breeders na natin. Ayan. Plan ko na rin pong ihiwalay ang lalaki sa babae. Okay? So, ayan, kitang-kita naman. Yung mga dark colored po dyan, mga lalaki yan. Tapos yung mga light colored, babae. So, buti na lang. Napakaswerte po natin. Para sa akin napakaswerte ko po nakapagpapisa pa ako ng 25. Yung nga, namatay yung isa, 24. No? At meron pa tayong 9 dito. Yan. May siyam pa tayo dyan. No? Kahit ilan na mapisa dyan, okay lang sa akin. Kasi may breeding materials naman na tayo na 24 heads. No? So ito mga to, aanuhin natin to. Kukuhanan natin ng breeding materials, no? Kasi sobra-sobra tayo sa lalaki doon, no? 12 yun. So 1:3 lang. Mangunguha pa rin po tayo ng breeders natin dito. Yes po, ganun po mangyayari, no? Ganun po mangyayari. Siguro ang gagawin ko is 6-6. Tapos 6-6 din na babae, no? Tapos tagdadalawa silang mga lalaki, no? Or ilan ba? 1, 2, 3. Kahit tagtatatlo na lalaki, no? Kukuha pa rin po tayo ng breeders dito na inahin na pinaka best of the best. Yung mga malalaki, no? Ang kukunin po natin. So ang aasawahin ng mga lalaki natin doon, no? Na kalahati, ito, no? Yung mga possible nanay-nanay nila, no? Ayan po. Okay? So ganun po ang gagawin natin. 6:3, no? 6 na babae sa 3 lalaki. Ayan, no? So actually sobra pa rin po 'yun, no?
Sobra pa rin po yun. At iniisip ko pa po kung ilan yung per ano natin. Ayan, per scratch pen. Kasi gusto ko po marami na no? 3 incubator natin dito 'Di ba? Sayang naman po, sayang yung panahon, sobra. No, nangihinayang ako sa panahon. Gusto ko sa isang lagayan ng itlog, puno na 'to. Mapupuno po, no? Gusto ko po yung ganun. Tapos tatanggalin natin yung roller. Ganun po mangyayari. Or, roller stay muna sila. Itong mga incubator natin para safe tayo, no? Safe tayo. Kosa kasing umiikot po yan, no? So, ganun po ang gagawin natin, no? Trial muna. Mahalaga po dyan yung lalaki natin. Sobrang halaga po ng mga lalaki dito. Yan, no? Okay? Kasi ang dami natin babae, na magagamit pa. Magagamit pa po natin yan. Huwag kayo mag-alala. At pararamihin po natin yung mga quail po natin dito para at least tayo na mismo yung magpo-produce ng day old, mga breeders and layers natin sa hinaharap, no? Hindi na tayo bibili, no? Ma-manage na lang natin yung breeders or mga pagbi-breeding, yan, no? At simulan ko na rin humanap ng mga pugo, no, na lalaki. Kung saan tayo makakakuha ng mga lalaki sa ibang farm, no? Para at least ma-prevent din natin kahit paano yung inbreeding. Maganda yung palabas natin mga sisiw, ganyan po, no? So ito po, sabi kasi ni Sir Sandy Madamba, 3 salin na to. Meaning, 3 balik na. Either sa nanay o tatay, no? Either sa nanay o tatay. Pero tingnan nyo naman po, yung mga naging anak nila, kunin na natin to, sayang. Baka mabitak. Wala na ba dito? Tingnan nyo naman yung mga naging anak, no? Kaya minsan naniniwala rin ako sa mga YouTuber, lalo sa mga Amerika, yung mga quail breeders po na hindi po big deal, no? Sa pugo ang inbreeding, no? Hindi po big deal ang pugo sa inbreeding, no? Ang inbreeding sa pugo pala, ayan, no? Kaya kasi kung makikita nyo, wala naman liko-liko ang daliri, wala namang may abnormality, wala po ako nakita. Isa lang talagang mortality natin, lahat sila healthy, uniform ang size, yung kulay uniform din. Kaya wala pong problema, no? 3 salin, kahit 4, 5 pa yan siguro, no? At tayo po ang experiment na po niyan. Alright? So yun lang po, God bless po sa ating lahat. Peace!